If you're planning to go to Iloilo and visit Gigantes Islands, nasa tamang vlog ka ngayon. Dahil today, nandito tayo sa Gigantes Islands kung saan ang tubig ay malinaw, ang araw ay mainit at ang budget nagpaalam na. Nag-book lang ako sa Klook for 1,999, may pa-shuttle service na at lunch. You can check sa Klook for more details and options. Mas suggestion ko talaga na piliin nyo na with shuttle service if from Iloilo City kayo manggagaling. Para syempre, iwas hassle. Madaling araw pa lang ay sinundo na kami ng van sa hotel. Sinasabi ko na ngayon guys, mahaba-habang biyahe to kung manggagaling kayo sa Iloilo City. Yung tipong mapapaisip ka kung gusto mo pa bang mag-travel o gusto mo na lang umuwi at matulog. Pero syempre tiwala sa adventure. Suggestion ko rin pala na bago kayong umalis ng hotel ay mag-almusal muna kayo. Pero don't worry kasi meron namang pa-stopover para kumain. 5 to 6 hours kasi ang biyahe niyan from Iloilo City. Pagkarating nga ng Bangkal Port ay nag-intay lang kami sa loob. Tapos isa-isang tinatawag ang pangalan na nag-book para sumakay sa bangka para makarating sa 6 na islands. Kailangan talaga maaga kayong pumunta dito dahil first come first serve ang bangka. Limitado ang passenger boats papunta ng Gigantes Islands. Kaya kapag nahuli ka, posibleng mapunta ka sa next batch or madelay ang alis mo. Kung idadagdag nyo ang Gigantes Island Tour sa itinerary nyo ay kayang-kaya ng isang araw ito. Dahil bandang hapon or 4 p.m. ay expected na tapos na ang island hopping. Unang stop natin, Pulo Pandan Island. Tahimik, simple at sobrang peaceful. Walang ingay, walang stress, maliban na lang sa tanong na saan banda ang CR. Perfect to pang relax, pang picture at pang reset ng utak. Yung tipong uupo ka lang sa buhangin tapos iisa-isahin ang bayarin mo monthly. Next naman, ito yung famous Kabugaw Gamay. Sa picture, parang konting akyat lang. In reality, parang paakyat na sa goals mo sa buhay. Pero pagdating mo sa taas, worth it lahat, pati hingat. Akyat tayo sa viewpoint na sa una parang easy lang, pero halfway, mapapaisip ka kung bakit ka huminto sa pag-exercise last year. Pero pagdating sa taas, ilabas mo na ang camera mo at mag-start ka ng picturean ang bawat kanto na makikita. Oh, wow! Grabe guys, mapapawaw ka at mapapangiti. At makakalimutan mo lahat, wag lang yung inutang mo kay Bes, ha? What? Next naman, ang Bantigas Sunbar kung saan nalimutan ko ng videohan yung buong sunbar kaka-floating. Pasensya na, nag-enjoy kasi ang bakasyonista na anak sa mayaman. After ng island hopping, dumating na kami sa pinaka-inaabangang part ng tour. Itong Lantangan Beach. Hindi lang to basta-basta beach ha. Ito yung official lunch area ng Anli Scallops. May beach view ka na, may fresh air pa. Tapos may scallops na parang walang katapusan. Perfect! Honestly, kung ganito lang ang lunch break, bakit pa uuwi agad, di ba? Next, Antonia Beach. White sand check. Turquoise water. Check na check. Pang Instagram na view, aba, triple check. Dito sa Antonia Beach, pwede kang mag-picture na parang may endorsement deal or humiga lang at magpanggap na may generational wealth ka. Pwede rin pala kayong bumili ng sea urchin dito, mag-banana boat at magmerienda sa tindahan. Last stop natin ay ang Tanque Salt Water Lake. Dito tahimik, surrounded ng mga bato at sobrang peaceful, parang secret level ng Gigantes Tour. Kung ang trip mo ay ang mag-swimming lang at mag-floating, dito pwedeng-pwede dahil sobrang tahimik ng kapaligiran. By the way, hindi lahat ng island ay mapupuntahan pag masama ang panahon, or worst, ika-cancel nila ang tour for your safety. Perfect rin ito kung gusto mong mag-swimming na may konting adventure at mag-cliff jump na parang action star. After ng island hopping, pagka-uwi, huwag kayong mag-alala kung naligo kayo sa dagat at hindi kayo nag-book ng pag-iisayan dito sa malapit. Dahil may public CR na pwede kayong makiligo. Dito pala sa Carlos Port ay pwede kayong mamili ng mga pasalubong. Sa gilid, sobrang daming mga tindahan dyan. So yun nga, thank you guys for watching. Kung nag-enjoy kayo sa Gigantes Tour na to, like, follow, and share nyo lang. At tandaan, hindi lahat ng gastos sa travel nasusukat sa pera. Yung iba nasusukat sa kung gaano kalaking inutang kay Bes. Char! See you sa next trip!